Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon, ang pagtawag kay Cornelio. Napag-aralan po natin nung nakaraan na si Cornelio na isang senturyon o kapitan ng pulutong Italyano ay nagkaroon ng isang pangitain. Nakita niyang bumababa ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi sa kanya na nakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagtulong sa mga mahihirap, ang kanyang pagiging mapanalanginin, at ang pagsambang iniuukol niya at ng kanyang sambahayan sa Diyos. Subalit lahat ng iyon ay nagsilbing alaala lamang sa Panginoon. Na ang ibig sabihin ay hindi kaagad tinatanggap at pinaging dapat ng Diyos ang kanyang pagsamba at mga ginagawang mabuti sa kapwa. Meron pang isang bagay na nagkukulang sa kanya na dapat niyang maisagawa upang siya'y maging karapat-dapat sa Diyos. Ito ang pag-aaralan natin sa karugtong na leksyong ito. Nang makarating ng mga lalaking inutusan ni Cornelio sa bahay na tinutuluyan ni Simon Pedro, inutusan ng Espiritu si Simon Pedro na bumaba upang makipagkita sa kanila. Sinabi ng mga lalaki sa kanya na napakita ang isang anghel ng Panginoon kay Cornelio upang itagubilin na anyayahan si Apostol Pedro. Pinatuloy sila ni Apostol Pedro upang doon magpalipas ng gabi. Kinabukasan siya ay sumama sa kanila, sumama rin ang ilang kapatid na taga-Jope. Dumako tayo sa unang bilang. Saan pumaroon si Apostol Pedro kasama ng tatlong lalaki at ilang mga kapatid na taga-Jope? Ang sagot, pumaroon sila sa Cesarea. Dooy naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ng kanyang inanyayahan. Sa kasunod na bilang, anong ginawa ni Cornelio pagkakita kay Apostol Pedro? Sinalubong niya siya, nagpatira pa sa harap niya at sinamba. Sa kasunod na bilang, anong ginawa ni Apostol Pedro nang magpatira pa at sumamba sa harap niya si Cornelio? Ang sagot, sinabi ni Pedro, tumayo ka. Ako'y tao ring katulad mo. Ang mga apostol po na tunay na sugo ng Diyos ay hindi pumayag na sumamba sa harap nila ang sino man. Batid nila na ang Diyos at ang Panginoong Kristo lamang ang dapat sabay. Patuloy na nag-uusap sina Apostol Pedro at Cornelio habang pumapasok sila sa bahay at nakita ni Apostol Pedro na maraming taong natitipon doon. Sa ikaapat na bilang, anong sinabi ni Apostol Pedro sa mga taong nagkakatipon sa bahay ni Cornelio? Ang sagot, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng isang pangitain na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang sinuman. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Sa kasunod na bilang, anong sinabi ni Cornelio kay Apostol Pedro? Ang sagot, may 4 na araw na ngayon ang nakalilipas, bandang 3:00 din ng hapon. Habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Isa siyang anghel. Sinabi niya, Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa dukha. Ipasundo mo sa Jope si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya'y nakatira sa tabing dagat.
Kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao, at sa inyong kagandahang loob ay pumarito kayo. Ngayon ay naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng ipinasasabi ng Diyos o ng Panginoon. Sa pagkakataong iyon, mga kapatid, ay nagsimulang mangaral si Apostol Pedro. Sa kasunod na bilang, anong sinalita ni Apostol Pedro kay Cornelio at sa lahat ng mga nagkakatipon sa kanyang bahay? Ang sagot, ngayon, kulubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Sa ikapitong bilang, ano pa ang sinabi ni Apostol Pedro sa kanila? Ang sagot, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Pinahayag niya sa kanilang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan Bautista ang mensahe tungkol sa bautismo. Alam ninyong tungkol kay Jesus na taga Nazaret kung paano pinili siya ng Diyos at pinusupos ng Espiritu Santo ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao, pagalingin ang lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya'y pinatay nila, siya'y ipinako nila sa krus, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at itinalagang mahayag. Sa ikawalong bilang, mga kapatid, ano ang pinatototohanan ni Apostol Pedro tungkol sa kanilang kahalalan bilang mga apostol ni Kristo na nakasama niya sa buong panahon ng kanyang ministeryo sa lupa? Ang sagot, itinalaga siya ang Kristo na mahayag hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling binuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Ang mga apostol po ay saksi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo at mga isinugo upang ipangaral sa mga tao at magpatotoo na ang Panginoong Kristo ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Sa ikasyam na bilang, ano ang pangwakas na pananalita ni Apostol Pedro sa kanyang pangangaral kay Cornelio at mga kasamahan nito? Ang sagot, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sa ikasampung bilang, mga kapatid, anong nangyari samantalang nagsasalita pa si Apostol Pedro? Ang sagot, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pagbaba ng Espiritu Santo kay Cornelio sa kanyang buong sambahayan at mga kaibigan ay nagpapatunay na tinanggap na ng Diyos ang mga panalangin at pagsamba nila at pinapaging dapat na ang mabubuting gawa nila sa mga mahihirap, gayong hindi naman sila mga Hudyo, kundi mga Hintil.
Nangyari ito nang maugnay na sila sa sugo ng Diyos. At isa sa mga sinugo ng Diyos ay si Apostol Pedro. At tanggapin nila at sampalatayanan ang mga aral na sa kanya'y itinuro. Ang mga mananampalatayang Hudyo na sumama kay Apostol Pedro ay mga nakasaksi sa pagsasalita nila ng iba't ibang mga wika at nagpupuri sa Diyos. Sa kasunod na bilang, nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig sa Kanya, anong sinabi ni Apostol Pedro sa mga kasama niya? Ang sabi niya, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? Sa kasunod na bilang, ano ang ipinagutos ni Apostol Pedro na gawin kay Cornelio sa buong sambahayan niya at mga kaibigan pagkatapos nilang tanggapin at sampalatayanan ang ipinangaral niya sa kanila? Ang sagot, inutusan niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Yesu Kristo. Pagkatapos po, hiniling nila kay Apostol Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Mga kapatid, nalaman natin sa leksyong ito na hindi sapat na ang tao'y maging mabuti at matulungin, lalo na sa mga dukha. Hindi sapat yun. May reliyon at dedikado o nakatalaga sa pagsasagawa ng kanyang reliyon o paglilingkod sa Diyos. Hindi sapat yan. Dapat muna siyang maugnay sa sugo ng Diyos sapagkat sa pamamagitan ng sugo ay malalaman ng tao ang matuwid o tamang paraan ng paglilingkod na tinatanggap at pinagiging dapat ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo man ay tinawag sa paglilingkod sa Kanya. Kinakasangkapan niya ang Kanyang sugo sa mga huling araw, si kapatid na Felix Manalo, upang matutunan natin ang matuwid na paraan ng paglilingkod. Na iyon naman ang buong pagmamalasakit na itinuro sa atin ng kapatid na Eranio Manalo. Ipinangako natin sa Diyos na iingatan, itataguyod natin kung ano ang natutunan natin mula sa kanila, kahit ngayong hindi na natin sila kasama. Pag-aaralan natin sa susunod ang tungkol sa ginawang pag-uulat ni Apostol Pedro sa Iglesia at sa Jerusalem at ang paglaganap ng Iglesia sa Antioquia. Bago tayo manalangin, mga kapatid, basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon, ang pagtawag kay Cornelio. Tumayo po kayo, tayo mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming marami sa iyo. Nawa po, binasbasan mo lahat ng sumamba. Maakay sila sa lalong pagtatapat sa iyo at sa iyong mga kalooban upang sa tuwina kapurihan ang maidulot sa iyo. Alalahanin mo kami sa araw-araw, Ama. Nawa po, lagi kaming magabayan ng iyong mga aral na tinatanggap namin sa tuwing kami sumasamba sa iyo. Pagpalain mo po ang mga magulang, gawin mo po silang mabisang kasangkapan sa pag-akay sa kanilang buong sambahayan, sa matuwid at karapat-dapat na mga paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo rin ang mga kabataan. Aman Diyos, huwag mo silang pababayaan, lalo na sa panahong ito. Mahayag ka sa kanilang buhay. At sana, Ama, saan man sila makarating, anuman ang makamtan nila sa buhay na ito,
Nawa po, huwag silang makalimot sa iyo. Manatili silang tapat sa iyo, sa iyong kalooban, masigla sa mga paglilingkod sa iyo. Nananalig kami, Ama, dininig mo ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus naming tagapagligtas.